Nagbabalik ang Rise and Shine Pilipinas. Marami sa atin ang pamilyar sa mga sakit na tulad ng diabetes, yung high blood at obesity. Pero alam niyo po ba na may kondisyon na kapag pinagsama-sama ay maaaring mas magpataas pa ng panganib sa ating kalusugan? Naku, parang trio ito. At para mas maunawaan po natin kung ano ang sakit na metabolic syndrome, makakasama po natin ngayon si Dr. Nanuel Luna, isang internist endocrinologist, para bigyan tayo ng mahalagang impormasyon. Good morning po, Doc, at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. Mala Dennis Trillo po, Kaya si nga, Doc. Dennis Trillo ang ating doktor Apogi ngayong ni umaga. Doc, good morning. Good morning po, good morning po. Okay. Doc, una sa lahat, ano po ba itong metabolic syndrome at paano ito naiiba sa karaniwang pagkakaroon ng diabetes o yung high blood? So, ang metabolic syndrome po ay pinagsama-samang kondisyon sa isang pasyente. So, meron siyang mataas na blood sugar, mataas na blood pressure, mataas na timbang, specifically yung malaki po ang waist circumference. Sa waist, Ay, no? wala siya nun. Mataas na triglyceride, no? Tsaka mababang HDL or yung good cholesterol. So pag pagsama-samahin po itong mga kondisyon sa isang pasyente, ang tawag po natin dito is metabolic syndrome. Oh. So, kapag kunyari ba obese ka, automatic ba nito high blood ka na at saka may hypertension ka Hindi na? naman po, no? Meron po tayong mga Okay. pasyente na may obesity or excess weight pero wala namang hypertension or diabetes. Pero mataas po yung chance na if you have obesity, pag may obesity or Pwede. excess weight, na magkaroon ng hypertension, mataas din po yung chance na magkaroon ng diabetes and other complications. Okay. Yun na nga kasi ang tatanong ko, dahil sinabi ni Doc, kapag medyo mataas yung waistline, Oo. ako, Doc, nagpa-check up ako last year, mga bandang September, no? Ako active sa sports. Bagsak ako lahat. I mean, hindi maganda yung mga resulta. Okay. Very important yan, Sir Audrey, kasi marami tayong patients na mukha silang maganda ang katawan and yet pag Physically tingnan natin ang mga laboratories, Yun na nga. bagsak. Kasi tayo po mga Filipinos ay we are thin on the outside but we are fat on the inside. Okay. So, TOFI tawag sa atin, no? Hindi Ganun. tayo mukhang obese. And yet, pag i-check natin yung mga laboratory test, may fatty liver, may Exactly. mataas na triglyceride, Yun na nga. mataas ang bad cholesterol. So, kaya very important ang screening. Parang no? nakuha mo lahat. Parang Thank you, sinapo ko Lord. lahat yun, Thank you, Lord. Nagpa-check up ako, okay naman ako. Parang nanginggit pa. Well, maghintay ka ng sa edad Ano ko. ka ba? Hindi ko nahihintayin kasi yung lifestyle kasi Okay. saka sa food. Ayun na nga yun, eh. Hindi tayo dapat makampante, Miss Oo. Leslie, Sir Audrey, na ay, payat naman ako eh, so okay lang. No? So, proper diet and exercise pa rin. So, para po sa awareness ng lahat, kunyari, obese ka. So, paano mo malalaman na, or may mga senyales ba na malalaman mo, teka, diabetic na ata ako, or may hypertension na ako? So, kapag may metabolic syndrome, usually ang sign lang po is obesity plus waist circumference. But kung meron na pong pagtaas ng sugar, Miss Leslie, makaka-feel ka rin po ng signs na Nako. halimbawa, ihi ng ihi, laging uhaw, laging gutom, yan, or Laging nangangayayat, uhaw. no? Oh, naku. Yung okay Ayan, naman ha, yung pati katawan, and then all of a nangangayayat. sudden, pumapayat, nanlalabo Ay, yung mata, okay. ano? Or hindi gumagaling ng mga sugat. Ito po yung mga ilang senyales po ng diabetes or pagtaas ng sugar. Parang napatahimik ka. Oo nga, Doc, parang tinatakot mo ako ngayong umaga dahil lahat ng yan nararanasan ko ngayon, ano? So, yun po yung mga ilang signs, no? Na parang clues na baka mataas ang blood sugar. Baka mo. kailangan ko na magpa-check up ulit. Okay. Okay, para sa ating mga kababayan, Pinoy tayo eh. Ano ba yung mga pinanggagalingan ng diabetes? Siyempre yung kanin, sugar, intake. So, ano ba yung maipapayo mo sa ating mga kababayan para all in all makaiwas sa ganitong sakit? Opo. Sir Audrey, tayo Filipinos, tama po kayo. May baseline high risk po tayo to develop diabetes. Kumbaga, nasa lahi po natin yun. Mapapansin po natin, kung kakausapin natin mga makakasalubong natin, almost everyone sa atin may kamag-anak or kakilalang may diabetes po. No? So, kumbaga, mandun na yung risk eh. So, for us to avoid, para maiwasan natin yung, or mabawasan man lang yung risk, tama po si Ma'am Leslie, proper diet, healthy lifestyle. And free po yun. Free po ang maging healthy. Free po ang maging active, no? Yung 30 minutes a day, di ba, na aerobic exercise, libre naman po yun. And then, pag-choose ng proper diet, healthy options ng mga food, free din po yun, no? So,
Yan na lang po, proper diet, healthy lifestyle. Opo. Kasi Ganun may lang risk na dapat talaga yun, tayo. Andiyan Ayun na na talaga lang yung risk. Nag-exercise na rin ako. Maging proud ka sa akin. Proud ako sa iyo. Of course, gusto natin lahat maging healthy. Yes. Pero ano ba yung pinaka-sekreto dito, Doc? Kasi minsan yun na nga, no? Kagaya ko, personal experience, lagi active ako sa sports. Basketball. Yan. Yun nga lang, yung pagkain ko medyo pasaway talaga. Yes, oo. Masarap ako kumain. Dahil meron tayong programa ditong mga sarap Pinoy, mga ganyan. Pinupuntahan ko talaga lahat yon. So, ano ba dapat baguhin? Factor din ba yung pagkapuyat? Ang puyat, yes, may factor po. Pero hindi sasabihin natin talagang totally correlated. Okay. Ang puyat po sometimes is associated with diabetes primarily because dun sa puyat na yon kakain pa po kayo. So parang nadi-disrupt pa yung So, sa food pa rin siya hormones. bumabagsak? Oo, yung calories pa rin po Okay. natin. Calorie po is very important, no? Sa pag pinag-uusapan natin ng metabolic syndrome, ang obesity. Kaya nga sabi natin calorie reduction dapat po tayo para yung number ng calories na pumapasok mabawasan din po yung chance to develop obesity. Gaano po ba kadelikado itong metabolic syndrome? Ano yung mga worst case scenarios na pwedeng mangyari? Miss Leslie, tinatawag natin ang metabolic syndrome as silent killer. Nako. Oo, kasi most of the times wala naman pong nararamdaman ang isang taong mataas ang cholesterol, mataas ang blood pressure and blood sugar. So kapag hindi po nakapagpa-test, hindi natin napansin, they may increase the risk po of development ng heart problems, heart attacks, stroke, no? And kung walang diabetes, magka-diabetes. So maraming mga complications associated pag hindi po natin napansin or pinansin ang metabolic syndrome. Okay, itong metabolic syndrome, ano po yung range ng age na kung saan nagiging normal na ito? Pwede po siyang mag-develop at any age, pero pataas ng pataas na age, pataas din po ng pataas ang Yung risk. ang risk So, habang or tumatanda. chance ng pagkakaroon ng metabolic syndrome. No? Naku. Primarily because yung metabolism natin bumabagal na rin po as we age. Diba? Age 30, bumabagal na nga po ang metabolism po natin. So, yan, age 30. Oh, Mabagal magda-30 na ako this year. Yes! O kaya nga nagka-calorie deficit ako. Kaya nga sabi ng makeup artist kanina, pumayat ka. O ito pang huli na lamang po, Doc, ha. Mensahe na lang po siguro para sa ating mga ka-RSP ang kahalagahan na dapat mag-iingat tayo when it comes to our food intake and also dapat proper exercise talaga. Yes. Change ng lifestyle. So to everybody po, alam naman nating mataas na yung risk natin as Filipinos, pero we can avoid naman. Maaari po nating maiwasan sa pamamagitan po ng proper diet, healthy lifestyle, and wag po tayong ma-assure na maganda po ang ating pangangatawan. Age 35, dapat na po tayo magpa-check annually ng ating mga lab Annually. tests. Yun na nga, no? Kaya, kasama na sa pag-iingat dyan yung proper diet. Yes. No, ito si Joshua, pag kausapin natin, kasi last week lang kumain ng 5 steak eh. Ano? 5 steak ata yung binanatan eh. Ako, Joshua, ha? Well, maraming salamat po, Doc, Nenuel Luna, sa pagbibigay ng impormasyon at kaalaman patungkol sa sakit na metabolic syndrome.